Basta pre, pag nasa industry ka na ganyan, bawal maging kampante. Maiiwan ka eh. Last year lang. Kaputukan Oo sila, tapos ngayon wala na ngayon. Ang daming kuhaw ngayon eh. Oo. Every year may yung bagong... hustle talaga, no? Ang dami nagpa-practice. Every year may mga bagong ano eh. Rising star talaga. Ito na naman tayo sa... Okay na yun, pre. Okay na yun, yun na yun na namin. Babawi Alam kami na next nila intro. simula na. Balita man. Balita. Kamustahan muna, mandatory. Magpapasokan na naman bukas. Kala ko school nag-shoot eh. ngayon, putik. 2 weeks din na. Bakasyon din ba ngayon school? 2 weeks. Yung ano, yung iba. Bakasyon na ba? Hindi pa. Yung iba. Bakasyon na ng iba? Sa mystical, Naalala ko nung pag-graduate ako ng college. Ano yun? Nagtrabaho nito, wala nang bakasyon. Ito na yun. Dire-diretso to, ratatat. Ngayon nila naalala ko. Ngayon, bakasyon season eh, di ba? April, May. April, May. Ito talaga. Di na nga eh, sa iba. Iniba na eh. Kasi nung na-pandemic yata na bago. Parang naging August na yung pasukan. Actually, ang makulit pala ngayon, pre. Naisip ko lang bigla. Di ba kaya inusog kasi tag-ulan? Ngayon naman nagsususpend kasi sobrang init. Baka ibalik naman sa ano, no? Bakasyon na lang natin kaya yung tag-init. Ano nga mas okay kung kayo? Mas okay na. Anong gusto nyong problema? Tag-init, tag-ulan? Ako tingin ko init. Gustong problema? Oo. Kapag papasok? Tag-ulan. Oo, siguro init. Kasi ang hassle sa tag-ulan, pre, pwedeng masira cellphone mo, mabasa mga libro mo, ganun. Kapag worst case scenario, di ba? Kaya sa init, masusolusyon mo ng tubig na malamig, magbabaon ka, ganun. Lagkit lang problema mo, no? Ako, default na yan, guys, eh. Ever since, the default. Since day one, default na yan, malagkitans. Alam yan ng mga OG, kung gaano kalagkit na lang. Kaninong mic to? Teka lang, guys, dalawa yung mic, ha? Double check ko lang. Hindi, tuloy lang tayo. Check, ikaw Ras, anong gusto mong problema? Tag-ulan, pre. Bakit? Pala lang, masarap pag tag-ulan. Ang kulit eh, no? Iba yung core memory pre pag tag-ulan. Sa bagay, pag nasa room ka kasi. Hello. Nasa lamig, no? Iba Sarap makinig. Iba yung, basta iba trip, tol. Hello. Guys, sorry, ito narinig ako dyan, sorry. Yun nga lang, ang lagkit lang. Ang hassle lang dun pag pauwi. Oo. Actually, pre, okay na nga pa uwi eh. Kasi, wala na eh, wala na yun. Hindi ka na papapogi. Hindi mo na kailangan pumorma eh. Nakauwi na crush mo nun eh. Papasok. Papasok, pre. Nakasabay mo sa jeep yung crush mo pa uwi. Ayun. Ikasa mo. Talagang tamang ano ka naman nun, pre. Alala ko ba yung grade 6 kami? Di ba rooftop yun? Napunta ka ba sa LM building yung rooftop? Hindi pa kami pumapasok ng room boy. Amoy tuyo na kami. Amoy daing kami. Panghapon kayo eh, no? Puro kami laro nun umagang. Mga laro, yung larong pambata. Spar bate, square bate, tapos agon base. Square bate? Oo. Ayos ah. Yun nga yung doon nga yung naalala ko. Nag-away kami ni Rap nun eh. Ginanong ko yung ulo niya sa sahig. Napasa siya dito. Nabukasan, makipagsuntukan siya sa akin. Ako naman makipag-away. Mga harot bata lang. Harot bata. Di mo lang sinasadyang mapasaan. Wala pa pala mystical yan. Wala ka pa nun eh, no? First year ka pa. First year lang ako sa mystical. Ano ba lang mo ngayon? This week? Same lang? Yes, mga set lang. Paldo lang ulit. Set? Mga set lang. Ano? Set? Baset yata. Set? Mga set sa mga lakad-lakad lang. May lakad ka next week? Hindi. Bukod sa alis natin? Sa next week pa. Yung sinasabi ko. Ano yan, sinasabi mo? Hindi. Dagat ulit? Hindi. Bulong set. Wala, set lang. Tropa lang. Set. Yung ano? Oo. Hindi ko alam. Hindi yung inaya ka? Yung ba yun? Inaya ka? At di natin naintindihan ang kwentuhan nila guys. Hayaan na natin na mag-uusap. Anyways, ang pag-uusapan natin today, dapat ang nakalinya kasi sa plano namin guys. Ang pag-uusapan ay yung talaga, hip-hop sa Pinas. Music shit. Kaso nga lang, naisip ring netong recent, yung Diwata Pares. Kaso nga lang ang nanalo sa botohan ngayon. Si hip-hop sa Pinas. Hip-hop. Ang maganda niyan, baka mapag-usapan si Diwata, di na uso. Hindi, hip-hop. Hip-hop. So, hip-hop kasi, saan nagsimula yan? Yung parang era nung
Pero kasi dati pa naman talaga hip-hop buo Pero na eh, no? nag-originate talaga yung hip-hop ang alam ko, pre, sa black community talaga. Hmm. Tas DIY yan eh. Ang alam ko, hip-hop talaga. Parang DIY, do it yourself? Oh, ganun mga Paano- tunugan. Walang instrument eh. okay. Walang instrument. Parang beat. Di ba kaya nga beat yung... Tapos yun, Ah. rarapan mo na. Ano mga ganun. Parang Yun ang alam iba ko Parang iba. Parang iba yun Kaya, Okay. alam ko, parang ganun talaga. Kaya, kung manggi-gatekeep, ang may karapatan yata mang-gatekeep talaga ng hip-hop is yung black community, ang alam ko. Oo. Pero sa Pinas, sinong nagpasimula niyan? Yung mga kilala ngayon na ano? Ang Alam dating kaputukan sila 187. Donggalo eh. Donggalo. Kasabay alam ba ko. 187 nun? Yung mga ganun. May beef sila pero ewan ko kung mas naunang Donggalo. Si Amil, kabisado ni Oo Amil nga ang eh. ano niya. Oo. Mayroon pang mga ano pre, mga salbakuta, yung mga old school, sila nag-start ng hip-hop. Oh, parang naririnig Oh, ko nga. Salbakuta. Salbakuta. Ano yung stupid? Oo. Stupid. Ang daming kilala pre, nung panahon. Yun. Mga We don't 90s. die, we multiply. Kaya Yun, parang... ano yun? Matik sa shop yun. Grabe. Breezy Boys. Oo. Yung ano. Ayun yung era na natin, tol. Oo. Yung Pero tayo. nung wala pa tayo, uso na ng mga rap la Francis M syempre. Oo. Francis Wala. M, si pala, Kuya no? Glock. Kuya Glock. Glock Andrew 9. E. Andrew E, oo. Glock 9 pala ever since hip-hop na rin talaga yung Oo, ano talaga. niya, no? Pero alam mo ba yung story niyan? Hindi. May Glock 9? Kwento mo, Kuya Ah, Ras. writer siya, ikaw muna. Ikaw Hindi, na. nakasakay ko sa ano yun, Nodado. Sa Sa jeep? Glock 9, oo. Legit? Kasi, ewan ko tanda ako nun, maliit pa ako nun, pero kilala ko na si Glock 9. Tapos nakasakay ko siya sa jeep kami ng kuya ko, tapos nagbayad siya. Nakapang nursing. Sabi, bakit ba? Ang bilis yung salita. Pagbaba namin ng jeep ng kuya ko, si Glock 9 ba yun? Parang nagagano kami. Tapos parang may dumating na kwento na si Glock 9 daw nag-OJT doon. Kasi nag-aaral daw siya ng time na yun. Nursing si Glock 9 dati? Oo, yata. Parang rapper na siya noon, pero parang nagtatapos lang siya ng ng Tapos degree. na lang yung ano niya. Ewan ko kung tama yun. Basta yun Tanong talaga natin kay Kuya Glock. Kuya Glock, nagtrabaho, nagano ka ba? Kasi taga-Fairview lang yun eh. Oo nga daw. Taga-Fairview lang yun. Ilang Ikaw beses ko ata na nakita nagkwento sa SM nun. yun. SNR? SM Fairview. Nag-grocery? SNR din. SNR Nagtitripan din. ako ni tatay, nasa SNR kami, pre. Sabi andun si Glock 9, nakasombrero. Sabi ko kay tatay, Tay, si Glock 9 yan. Sabi lumalapit siya. Eto ba? Gumagano na. Binabata ka. Tumitingin sa amin si Glock 9. Huwag na alis nga tayo dito, nakakahiya eh. Ilan taon ka nun, tol? Ito na, mga, pandemic nun. Kasi naka-mask Ano na yung eh. feeling ni Glock 9 nun? Oo. Parang, Tumitingin. ginagago ako na ito. Ito ba? Gumagano si tatay. Bounce Ano kami. kwento nun, par? Ano ang kwento ni Glock 9? Kwentong love story ko. Ano ba? Ang alam ko, writer siya. Writer siya, hindi pa siya nagra-rap ron. Nagsusulat pa lang. Nagsusulat lang. Writer Di niya na pa ano, kinakanta. literature ba to? Hindi niya pa kinakanta. Not sure lang kasi Script parang writing. may nakita akong clip niya bago siya napunta sa hip-hop. Writer siya, tapos dumating sa point na parang may sinulat siya yata na kanta. Tapos may nakarinig. Then tapos gines siya sa isang movie, yung song niya. Tapos doon na nag-start yung career niya sa Gogi angas. sa may podcast yun may podcast kay Tony G yata. Para pala siyang parang inulit niya pala yung nangyari sa iba, no? Kasi, di ba, Shanty Dope, parang ano niya lang yun. Taga-Tondo na narinig Hindi, si niya ata. Shanty Dope, ano yun, bre, may connection talaga yun eh. Hindi ba na-discover ni Glock 9 yun? Tropa ni Glock 9 yung Choy niya. Alam ko Choy niya si Clumsy, DJ Clumsy. Ngayon, si DJ Clumsy, alam ko siyang nagko-chorus sa yung ibibigay sa'yo. Tapos yung yung nandyan. Alam ko si Clumsy yun eh. Siya yung nag-walk doon eh. Ngayon itong si DJ Clumsy, talagang kilala niya ng larangan. Andyan na yan, men, OG yan, DJ Clumsy. So, may podcast yan eh. Dami niyang alam talaga. Basta sobrang dami niyang alam. Tapos ang alam ko, pamangkinan si Shanty. Okay. Ngayon si Shanty, kaya may picture si Shanty ng bata siya kasama niya si Looney. Ganun. Kasi mga tropa na ng Otits niya yun. Actually, maraming rapper na na bata pa lang may nasa may environment connection na nila. Si Kiyo, alam ko sa Tondo. Kay Smaglas, may connection na siya kay Smaglas ng bata siya, parang tropa yata ng pinsan or tito niya, or pinsan yata, kasama mag-rap si Smag. Parang ganun, mga taga-Tondo. Alam ko si Bicos din, taga-Tondo, nagra-rap na dati pa, mga ganun. Dami na rin talaga, pre. Dami taga-Tondo, no? Boy. Mabstas Tondo, di ba? 187. Pag nasa Excel, kalaban sa St. Clair, di ba? Lalabanan sa St. Clair, andun ako. Syempre, di naman ako pambato sa Dota noon eh. Tamang pusta-pusta lang ako eh. Matik yun. 1-8,
We don't have multiply non-stop buong laro. Nakakaano din eh. Pampahay. Nakakarinder rin, no? Oo. Pero Here comes the storm rushing in. Kasi nang pag-waiting ka pa lang, tapos yun yung sumasounds, Oo. parang ano eh. Oo, pre. Madadama mo yung Sobrang nostalgic excitement. nun. Sabi sak patalikod, yung mga ganong ano. Oo nga, yung Solid yun, era ng ganun, no? 187 dati. Gulat ako, akala ko si Shanty Dop literal na ano. Kunyari, Out of nagharap sa nowhere. tapat ng bahay nila. Uy, narinig-nigla. Tapos Hindi, doon, alam ko hindi. parang pinasok niya sa scene. Pero, Ang ganun, sino ba ganun? Ewan ko. Si Looney. Hindi, matagal na si Luna. Hindi, alam ko dati kasi nag-ano sila eh. Sa podcast ko ba ito na ano. Nag-ano, sa mga hindi nakakilala, guys, yung mga nababanggit namin, mga ano yan, mga personalidad sa local hip-hop sa Pilipinas na may pangalan na talaga. Itong si Looney, alam ko, contest yan sila eh. At Sa actually, Itbulaga, yun po sumali yung sila mga eh. uso, pre. May contest sa... Yung mga rap battle. Talaga, rap. Ano siya, hindi sila I mean, magbabattle. I mean yung kanta Oo, nila, oo. yun yung Rap contest. contest. Ngayon, Hanggang ngayon meron pa Stick atang Figas ganun. yata doon nabuo eh. Yung Stick ano? Figas eh. Stick Figas. Grupo nila Looney yun. Okay. Rooney, si Ron. Tapos ang uso nun, pre, nag-hook talaga, babae. Ang nag-hook talaga. Kita mo, kumakanta ni Ron Nendy. Hook lagi, babae, pre. Oh. Kumbaga may mga babae sa MV, ganun. Hindi, ang kakanta Anong ng ano. Ang kakanta, chorus. Ang kakanta ng okay. chorus. Ang chorus, di ba? Oo nga, no? Gusto Yung mga old ko school muli karamihan. Biglang Mga old liko. Ay. Oh, di ba? Ay, hindi. school. Hagdan yun eh. Hagdan pala yun. Hindi, yung sa biglang liko pala siya yata nag-chorus. Tara. Ano ba chorus nun? Sa akin na tawakan. Yun yata yung chorus nun, pre. Wait lang guys, Oo, yun. Basta ang alam ko may era daw na gano'n na hindi talaga sila nagko-chorus. Kaya kailangan nila ng tuloy-tuloy magko-chorus. rap? Hindi sila yung kumakanta ng chorus. Oo. Babae talaga yung pang-chorus. Oo, talagang kaya... Example na dito yun, Tol, pag mga kanta ng mga ano, yung Ichimo, Kokoro. Di ba? Pag may rap yun, tapos pag chorus yung mga babae. Oo, mga ganun, pre. Ichimo. Kaya ano eh, solid rin yung ano eh, evolution talaga nung ano eh. Oo. May lagi naglalagay ng ano eh. Nag-i-step up ng game eh. Lagi may papasok na ano na meta breaker eh kumbaga eh. Kasi ang ano nag-iiba eh, no? Nag-evolve talaga eh. early 2000s ang early to late 2010, mga ganon. Ang ano talaga metal, lyrical rap talaga. Lyrical. Pag sinabing lyrical, Pag lyrical rap, meron kang ano, may gusto Malalim. kang iparating. Halimbawa, example, Glock 9. upuan, ganun. Upuan. Yung- Di ba? Salarin, mga lyrical rap na may gusto kang... Yan ang alam ko sa lyrical rap Yung meta nila. Kaya nga yung mga Pilipino, although yung alam ko yung mga hip-hop din na ano eh, 90s sa mga Tupac, ng mga hip-hop, mga... Sa mga 90s, ano naman eh. Yung sagutan. Yung diss talaga parte ng diss track, Diss track. This. Alam ko meron din nun talaga. Pero ang pinakauso talagang alam ko, parang kala Eminem yung malupit na mga wordplay, yung malupit na rhyming, mabilis. Speed rap din. Alam ko speed rap nun, uso speed rap. Oh, yung Diba speed rap. di ba? Mga ganon. Gulat nga ako. Sa totoo lang, hindi ko magets yung ganun dati. Sabi, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi na ito. Yun yung meta Napakabilis, kasi. no? Ang bilis mga nag-speed rap, nagdo-double time. Sila Smagla, sila Triple Abra. time. Tangina. Kulit eh. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng double Pero time? mahirap nun, no? Paano? Ano kasi yan eh. Kaya sinabing double time, parang 8 bars. Tapos, sa 8 bars, for example, 16 lines. Ngayon, mapagkakasya lang 32 lines. So, parang nag-double time. Kung parang ganun yun. Pagkakasya na sa 8 bars na na bilang. Parang ganun. Mahirap yun, no? Oo, ang bilis nun. Paano pa pag triple time, no? Time machine. Magagaling na yung magsulat. Bugo-bugo po, bibigyan ka na ang punch. Oh. Pero Pero yung evolution ng hip-hop, Nakikita ko min sobrang solid. Lalo na ngayon, sobrang solid. Pero salute ako sa mga yung mga nagsimula. Kasi dati walang pera eh, di ba? Same. Pero naniniwala sila sa nila. Kultura. Dati kasi sa pre, culture. kikita ka lang. Grabe. Kapag may record label ka yata, kasi kailangan mo ng pondo para maglabas ng album. Ang album nun CD. Mahirap. Mag-aalala Tsaka ba siya sigurado ng yung mga album gamit nun mahal. Oo, Kumpara pre. mo ngayon, ka di pa ba? nun eh. Ngayon, pwede ka na mag-release Sa YouTube, Spotify Mapapakinggan ka na Oo. any part of the world Basta Dati market mo, CD lang, no? Sa Ang hirap sound pin nun, lang pre. sa labas. Naka-hard mode talaga, naka-hard mode. Pero nandun sila, sobrang salute yun. Talagang literal na hahasil ka para makilala ka. Oo. Tapos, sigurado Pupunta- dito dadayo ganun sa lugar. kalaki yung kitaan nun, pre. Ano Ayun tawag din. dun sa pre? Sa bundok sa... Arayat. Hindi.
Malapit doon, malapit. Yung bundok sa Amerika, yung may mga mukha ng presidente. Mount Rushmore ba? Mount Rushmore ba yun? Konoha. Sabi sa Konoha, di ba may mga mukha ng Hokage? Sa Pilipinas, para sa hip-hop, ang tingin kong nandyan si ano eh. Francis M. Matik. Si Arik. Ako naniniwala ko. Si Ojiwon. Pasok na si Arik doon, boy. Ito tinatawanan si Arik. Kilala mo ba si Arik, boy? Ojiwon ka ako, sabi ko. Kilala mo ba si Arik, boy? Kilala ko si Arik, sabi ko si Ojiwon. Kilala mo ba? Sa akin. Si Ojiwon, pre. Si Andrew E, andun siya eh. Ang alam ko andun siya eh. Although di Tingin ako ko, fan ni Andrew. oo. Kasi Kasi- Dongga. Oh, pre, man na ako yung si influence Andrew niya. Panoorin mo yung old movie nila. Influence. Tsaka may nakita ko picture ng Donggalo na luma. Gangster na gangster din talaga yung datingan ni ano. Ni Andrew, Andrew. pre. Gangster na Inspirasyon gangster ng... sila. Tsaka si pangalan nito. Aristotle, si Glock 9. Si Glock 9. May kanta si ano eh. Si Pahina ba to? Si Price Tag na maging kahanay ni ganto. Panood ko yan eh. Diba, alam ko may ganun siyang kanta eh. Sabi ko, malabo ka dyan, pre. Isip-isip ko lang malabo ka dyan. Gangster rap kasi siya na... Tinigilan mo naman pangarap ni Walang Price peke Tag Bar. Hindi naman. Alam mo, Bryce? Solid ka, billionaire. Hindi, solid yung Pero ano malabo niya, ka talaga doon. Oh, hindi kasi wala na siya sa hip-hop eh, di ba? Let Business me na siya. be the one. Hindi, tsaka iba, influence talaga, Soft boy pre. na kasi si Price Tag. Tingin ko, yan. pre, doon talaga si Arik talaga. Kasi sa dami ng nagra-rap ngayon, pre, kung Oo. tatanungin mo, isa sa pinakamalaking influence nila ba't nila natripan yung rap hip dahil yung flip top boy. Mm. As in, ako, isa ako doon. Malaking bagay yung flip top talaga. Flip top yung pinaka easy access mo. Mm. Hindi naman sa pinaka easy access Yan yung pero tulay. yan yung pinaka entertaining access mo na pwede mong Entertainment pasukin. siya eh, na parang Para matripan mo yung hip hop Oo. eh, di ba? Same. Tapos binuksan ni Arik yun. Doon sa podcast na napakinggan ko, nag-uumpisa na daw kasi yun nun. Ang trip niya talaga YouTube upload. Pero nag-uumpisa yun na nakita daw niya kasi ginagawa na sa Canada, ginagawa sa Australia. Kasi may mga dati na oo, talaga may mga na parang nagba-battle flip rap. top yung Oo, concept. battle rap talaga, pre. Okay. King of the Dot, yung sikat na napapanood ko dun sa Oo nga, kaya pala nabanggit ni Lon yung King of the Dot. Ang Oo, wak mo mag-rap. bumabattle si ano dun eh, Arik eh, English. Gagi, oo. Oo. Magaling si Ari. English yun, English bumabattle Ano yun. yung pre. pupunta siya doon? Oo, Legit? oo. Tapos Grabe puro pala. amboy kasama niya doon. Oo. Tapos magbabattle siya doon. English talaga, pre. Solid nga ano Explain niya. mo nga yung ano yung Amboy. Ang amboy, alam ko, American boy eh. Parang ganun. Amboy, Oo. American Ang, Yung boy. datingan mo. teka lang, check natin ah. Ang alam ko, pa-search nga, third amboy. Yun ang Alam ko intindi lang sa Mangboy amboy. eh. Ako American naririnig eh. ko siya pero di ko alam yung... Ayun nga, nabanggit din niya sa podcast. Parang culture appropriation din. Kung di ka American boy. Amboy. Shit. Di ba? Kano eh, alam ko parang ganun. Amboy ka po mo. Amboy shit. Never na ballin. Ayun lang. So, ayun. Tapos sabi niya, ano daw, ma-upload rin talaga niya sa YouTube. Kasama niya si Kuya Kebs. Dalawa talaga sila ni Kuya Kebs nag-umpisa. Si Kuya Kebs, ano din eh. Kuya Kebs ba nandyan pa ngayon sa ano? Oo, si Oo, Kuya nandun Kebs. pa rin. Supported pa Ando rin. yun sila. Solid yun. Sa flip Number top? 1 flip top, number 1 man eh. Battle eh. Oo. Battle Battle sa League. buong mundo eh. Oo. Flip Buong top mundo? eh. Oo, pre. Oo. Legit? Viewers sa ano? Wala. Oo, Di sa sila YouTube. di sila obra sa flip top, pre. Usapang viewers. Oo. Grabe viewers ang Solid flip top. pala fan base ng flip top dito. So, no? pre. Pilipino kasi mga mahilig mag-internet talagang tao sa Oo. buong mundo. Boy, mga Pinoy din Oh, talaga. Pilipino. Sa Pilipino magaling mautos sa mga viewers eh. Speaking of views, pinasok ko yung si Diwata, pare. Pinasok si Diwata, pare, sa overload. Hindi, Wala pre, eh. pagdating sa Ah. clickbait kasi nangunguna Pinoy eh. Tsaka Mabilis literal na ma-clickbait eh. source of entertainment na rin Oh, kasi yung flip talaga. top talaga. Kaya makikita mo, pre, dati. Dati hindi ako nakikinig ng flip top, pre, yung bata ako. Kasi syempre, church kid. Tapos puro mura yun. Syempre, ayoko niyan, mga bastos. Pero nung nag-try na ako i-venture out yung nung nagkabinabinata na ako. Ang galing nila pre. Tipin mo yung mga kay Mot, yung pagbabaliktad Oo, ni yung Mot pag- noon. Diba? Mm. Tsaka si Sak kapag mga banat ni Sak. Tsaka kung paano ginagawa nilang seta yung all sentences naka-rhyme. Mga ganun, pre. Tsaka kay Tipsy. Yung laban nila ni Balakid. Talagang mapapaano ka, pre. Wow ka talaga na parang mga adik-adik lang yung iba dito. Pero kapag bumitaw ng mga salitaan May tira Oo, rin talaga. kasi- ano. Malalalim yung utak, pre. Oh, pre, di ba? Kay palakpakan, kapalpakan, yung kay Mot, yung mga ganon. Talaga what the dams ka din eh, di ba? Actually kasi, sa totoo lang sa dati kasi,
May mga battle talaga na medyo masakit sa tenga na puro mura lang kasi sinasabi. Kaya siguro sa una yung impression sa flip top rin no? Pangit. Parang wag niyo papakinggan yan. Siya creative. Pero eventually kasi talagang nag-evolve. Nag-evolve din talaga no? Na parang wordplay, doon na lumalabas yung Di na basta-basta yung mga MC. Creativity talaga ng MC. Yan na yung lala mo, boy. Di ba nagkaroon? So, yung mga MC ngayon tol malulupit na talaga. Sorry guys, sorry sa atin. Nag-a-adapt na rin sila yung mga OG ng flip top. Sumasabay na rin sila ngayon sa era eh. Kasi di napapatok yung mga old school na style nila eh. Tsaka pre, dati kasi kapag 'di ba rhyme lang. Kamukha mo si Johnny Bravo, bla bla ay lababo. Di ba mga ganun lang? Basta may ma-rhyme lang, no? Flip top ka ng flip top, wala ka ng mga laptop, di ba? Mga basic lang. Ngayon pag ginawa mo yan, wala na yun. Una, nagkaroon dati ng multi. Alam niyo ba yung multi? Isa hindi nakakalam ng multi, guys. Ang multi, short for multisyllabical rhyming, kung tama ang alala ko. Tapos, for example, nagsusulat ka ng tula, di ba may rhyme? Halimbawa, may iba't ibang klase ng rhyme eh. Hulapi, hulapi. Tama ba? Unlapi, gitlapi, hulapi. Kung tama ako kasi for example, ang rhyme na saan, tapos kailan, ayun, sa huli. Saan, tsaka saan, kailan, sino? Yung una, tapos meron gitna, ba? Fade. Bane. Di ba magkaiba gitna yung rhyme, parang ganun. Tama ba? Alala ko. Nagbasa-basa kasi ako dati, guys, tapos yun daw yun. Naalala ko. Nahula na lang. Kasi sabi ko, ayoko naman ng basic na masyadong basic. Tapos nagkaroon naman nung na-discover ko, multisyllabical. Halimbawa, kumakain. Tapos merong pumapain. Okay, pumapain, kumakain, lumang kanin. O di ba puro nagkaroon ng ganun, multisyllabical rhyming. Tapos si Looney, kay Looney na yun di ba? Multi. Totoo ko yun. Tumango ka kasi, boy, natawa siya kasi tumango ka. Oo nga, dahil kinigaw ko. Tapos ayun. Kaya nga pari ng tugma di ba? Kasi grabe siya mag-multi. Hirap nga naman kasi nun, no? Ang daming syllable, tapos i-rhyme mo pa sa ibang word. Isipin mo si Lanceta pa, boy. Philip namin MC din yun. Magaling din. Buong sentence, boy. Naka-rhyme. May ka? Saan na ba ka danan? Pakang hindi mo danan pala danan. Boy. Papanoorin mo. Pre, may ganun siya, pre. Medyo na yun, medyo sobrang advance na ng rhyming na yun. Tapos, dumating naman yung panahon na yung multisyllabical rhyming. Naging na siya. Dapat talaga may ganun ka na. Hindi na yung nakagulat kapag nag-multi ka. Para standard na siya. Kasi, ang magaling sa sa hip-hop in general, may standards na nasiset na basta eh. Pero meron din namang mga may sariling lane na hindi sila bumahin sa standards. Especially sa flip top, sa pagbabattle, may standards na nasiset yung wordplay. 'Di ba? Ilang beses na nga inaanggil yung na ginagawa na yun ng parang ba't pa nakakabilib, parang ganun. Halimbawa, may isang magaling na MC. Ako pag may ginawa akong malupit, hindi na sila nagre-react. Kasi expected na sa akin yun Ikaw, dahil di ka malupit, may gawin ka lang isang malupit, mag-haymaker sila lahat, parang ganun. Kasi nakapag-set sila ng standards which is, nakikita mo yung pagiging progressive ng craft yun, kasi parang na-challenge din yung bawat MC, no? Na boy. parang kailangan, kasi yung creativity kasi naman, wala naman talagang standard. Pero sa kanila kasi rap battle no? Anong sa inyo dun sa naghalikan, tapos naghubad? Ayun sa flip top. Kay Sir Deo. Alam niyo ba yun? Kay Sir Deo. Alam ko yan. Anong sa inyo doon? So, kultura ng hip-hop, pambabastos talaga yun Kahit alam ko ang purpose lang naman yung entertainment. Pero, kasi siyempre, sagrado yun Marami nagmamahal sa flip top Kung sa akin, hindi ako mainis. Wala naman ako sa talagang di naman ako nandun sa kultura mismo Pero kung ako sa purista na nandun. Pero kung ako yung nandun sa kultura, yung talagang tinulak ko pataas yung kultura, isa ako sa tumulong. Pambabastos yun. Kaya di ko masisisi kung ba't siya inalis ni Arik. Inalis siya? Inalis siya sa flip top nun, yung ginawa niya yun. Tapos binalik lang ulit siya neto. Ako kasi iniisip ko, di ko napanood Pero kung naghalikan doon, ganun, hindi goods yun. Kasi, di naman yan yung pinunta doon ng mga tao.
parang di naman ako pumunta para maghalikan dyan eh. Parang di nyo entertainment na gusto ko. Gusto ko makinig yung mga salita nyo, yung rap nyo. Yun yung pupunta ko doon. Ngayon, kung gusto mo makakita ng halikan, sa iba ako pupunta. Walking street, ganun. Mga ganun. Wala Take ko lang. doon. Ikaw? Kasi kay Enigma mismo nang galing na hindi siya nagdo-draw ng line sa kasi hayaan yung MC na kung anong naisip niyang Kasi performance pa rin at the end of the day eh. Parang performance pa rin. Well, sabi nga ni Enigma, nung tinanong siya ano yung basehan nyo sa pagiging magaling na MC. Yung well-roundedness, hindi lang yung well-roundedness mo bilang MC, hindi lang yung magaling ka mag-rhyme, hindi lang magaling ka mag-wordplay, hindi lang yung basta magaling ka mag-comedy. Pero kung paano mo babalansein lahat yun. Ngayon, kung maglilimit ka, pwedeng mayanig yung pag-perform ng artist para sa performance niya kasi nililimit mo. Paano kung ito yung edge niya? Ngayon, sa kanya, hindi nga daw siya tumingin nun. Sabi niya. sabi kay Enigma, bakit ayaw mo tumingin? Natatakot ka bang magustuhan mo? Natawa. Hindi ako tumingin. Tumawa siya nun. Oo, natawa din siya. Puro komedyante kasi. Puro komedyante mga kausap. Sa yung Cool Pals. Cool Pals. Lahat yung komedyante sila naunong. Nakakatawa din ba? Baka magustuhan. Kasi di nga daw siya tumingin. Natatakot ka bang magustuhan mo? Kaya ayaw mo tumingin. Pero ikaw personally, ano take mo sa ganun? Hindi ko lang siya gusto panoorin. I mean, nakakatawa. Kunyari maging norm yung ganun since okay lang kayo naman kay Arik. Maging norm yung ganung mga ganung act. Hindi ko masasabing hindi ako pabor. Pero ang masasabi ko, hindi ko rin masasabi pabor, hindi ko masasabi hindi pabor. Ang sa akin, hindi yun yung gusto kong panooring battle. Yun na lang yun. Kasi, pero hindi mo kasi naman, sa YouTube lang naman kasi ako nakasuporte. So, kaya ko piliin ano gusto ko panoorin. Kasi gusto ko kasi yung kung comedy. Okay naman yung comedy ni Kaso may ni Sardeo. Kaso may mga comedy na nakokornian talaga. Halimbawa, battle ni Hearty the Bomb. Na hindi ako sexist guys pero ang pangit kasi nung battle ni Hearty the Bomb nung napanood ko dati. Si Lux, si Lux nakita mo, papanoorin mo battle ni Lux Di ba? Battle to battle. Kumbaga hindi niya inaano yung comedy. Si Jonas. Di ba? Comedy, nakakatawa si Jonas eh. Iba yung comedy dun eh. Kaso minsan kasi, syempre naghahanap pa rin ng creativity, hindi lang basta comedy lang. Kaya, yun din ako. Totoo naman. Kumbaga, depende sa gusto mo marinig, no? Pipili ka na lang. Bagay, ang ko dyan, pre, sobrang laki ng impact. Kasi alam ko si Heb Abi, nung in-interview si Heb Abi, neto lang nababanggit nga niya na nung kabataan doon nila. Flip top talaga yung yung matunog. Umasa sa kanya. Yun yung nakikita mo talaga, flip top. UC Kaya talagang may expose ka sa hip hop eh. Kasi isipin mo pre, punta ka shop, may nanonood dyan flip top sure eh. Diba? Kumpulan mga tao dyan, may bago si shop yan sa Pinas, basta may flip top dyan, imposibleng walang hindi nanonood. Matik no? Tsaka pre, inevitable mo siyang makonsume eh. Oo. At least at some point. Lalo ngayon pre. Pangin siya, sagpangan na! Let's go. Makokonsume mo siya kahit hindi mo gustuhin eh. May makikita ka pa rin eh. May maririnig ka pa rin. May marinig. Lalabas lang yan randomly sa sa feed mo yung clip nun, di ba? Curious ka na. Binuo yung kabataan natin nun, karamihan. Oo, ako kasi, talaga. Lumaki ako sa sa area na uso rin yun. Street. Mga bata, yun yung libangan, yung sige nga, pag-aawain kayo mga matatanda. Nakakulit flip top nga kayo. Nakaka-enjoy din yung kabataan ng yung mga ganun no. Sa labas ang mga kayo. Mag-what kayo, mag-rap kayo. Flip top nga kayo. Sisabasisig. Siyempre, di pa batalo mga bata eh. Tapos kahit lang ma-rhyme no. Nakaka-enjoy yung ganun. Nag-enjoy ko yun. Pasimula na yung lusok ng flip top. Anong masasabi nyo ngayon sa mula sa mga naririnig yung hip-hop music dati na tas ngayon kung saan sila napunta ngayon, anong masasabi niyo downgrade ba o nag-upgrade ba in terms sa pagiging listener niyo ba? Wala, pumangit na kayo, hindi na kagaya dati.
may mga matututunan ka? Or anong kayo? Ikaw, Sel? Pre, gusto ko ngayon pre, upgraded. Upgraded. Malulupit na ngayon yung mga MC. First one. Yung ano ba pre, yung kunyari nakakamiss lang kasi, hip-hop na ba yun considered? Oo, pre. Yung kanta? Kasi puro rap din naman no? Iba lang silang genre. Ako, love song. Ewan ko kung ito yun guys pero ang intindi ko hindi porket rap hip-hop eh. Legit? Akin kasi ang tingin ko kasi sa rap pre, singing style. So pwede ka, hindi, singing style. Parang magsasalita doon. Kasi may mga kanta na ano ba, papasukan ng rap. Dati-rati ay naglalaro pa ng gasal-gasalan gamit. Masasabi mo bang hip-hop yun? Sa mga yung OPM? Dati, hindi lang, kahit sa iba. Diba yung dati? Di ba may nag-rap? Ako masasabi kong hip-hop to kapag naggaganon siya tapos yung damitan niya eh. Style niya. Hip-hop. Yung hip-hop kasi isa lifestyle nga doon. Sa bagay, pwede mo naman sabihin na hip-hop ako no? Tapos yun na talaga, hip-hop to eh. Pero in terms of genre. Sa genre. Music. Parang ang alam ko hindi porket rap, hip-hop siya. Kasi may mga hip-hop din naman na track na hindi ka naman nagra-rap ng rap talaga yung nagra-rap ka pero hindi yung normal na rapping melodic rap. Marami na klaseng rap, may melodic rap na ngayon, di ba? Na hindi mo isipin, hindi naman rap yun eh kasi hindi ka naman street life, patato mo sa pinulo tansan kasi hindi ganoon, hindi rap yan. Hindi naman siya ganoon. May mga melodic rap na makes sense. So ayun. Kumbaga hanapin mo rin kung saan yung trip mo. Kung anong trip mo genre rin. Ngayon, kasi siya nanganganak yung genre, sub-genres ang dami. Palupit yung genre pa rin. Sa'yo ngayon, trip mo? Yung trip ko ngayon tol kasi lalakas eh. Ang gagaling pre. Totoo naman. Kung narinig ako sa industry na yan, di ako pwede makapante par. Mapapag-iwanan ka eh. Lagpas isang taon, ako nakakulong. Sinasayaw ni Haring Manggi yan. King shit. Pero lupit na sinasayaw ko lagi yan eh. Si Haring Manggi. Basta pre, pag nasa industry ka na ganyan, bawal making kampante. May iwan ka eh. Sipin mo lang ngayon, di ba? Meron mga wala na sa mapa. Last year lang. Sila, tas ngayon wala na ngayon. Ang daming ngayon eh. Oo. Every year may yung bagong hustle talaga, daming nagpa-practice. Every year may mga bagong rising star talaga. Talagang. Si Bobby ba ngayong taon lang yun? O last year pa? Last year pre. Last year pa? Last year, pumutok siya last year. Matagal na siya nagra-rap pero last year pumutok siya. So dati pa siya nagre-release ng kanta, no? Hindi ko masabing dati. Pero neto siya nagkaroon ng nagkaroon ng platform na mapapanood talaga siya, yung kay Dog Brock. Yung concert. Doon ko siya nakuha sa Sound Trip. Ako naman. Tsaka sa mga bars challenge si Dog Brock. Kaya siya tinangkilig pre. Iba yung deliver niya eh. Kumbaga, ganda kasi talaga ng boses na tol. Talagang yung style pa niyang, ano ba yung genre niya? Melodic? Hindi eh. Siya nasa R&B pop R&B siya. Ako, nasa R&B siya eh. Ako kasi hindi naman ako music expert, genre expert, pero tingin ko nandun siya sa R&B hip-hop style, na. Kasi ang galing niya eh. Pag pinakinggan mo, parang di ka ma-judge eh. Yung iba kasi kahit di na nakikinig ng mga hip-hop, sabihin jejemon ka. Ganda nung yung walang alam ba yun? Sumasagi, kumalagi sa... galing nun. Hirap nga kantahin nun tol eh. As nalakas ako dun, pero gandang track nun. Mga panalangin. Sabihin, Dre, kung hip-hop consumer ka ba, masasabi mo ba? Hindi naman masyado. Pero kung sa views mo ngayon? Sa tingin ko, di ko nasasabi mo nag-improve, pero ngayon ko siya na-appreciate lately lang. Sabihin natin college days, dun lang. Kasi dati yung kapatid ko, si Amiel, dati pa yun, bata pa kami, Andrew pinapainggan na nun. Talagang yung mga trip niya. Sa akin dati, noise yun. Parang ingay sa tenga nung ganong sound trip. Sa silong ni Kaka. Ano ba yan? Ngayon, lately, napapatugtog ko. So, iniisip ko, siguro, hindi naman sa nag-improve, pero mas trip ko na siguro ngayon yung mas naging tunog. Makamasa. Siguro. Mga tunog. Kumbaga, pasok rin sa ko trip. Feeling ko kaya alam ko nag-evolve though. Feeling ko kaya naging ganun pre. Kasi, ayun nga, may sub-genres nga. Tapos, take tayo ng piece ng pop. Take tayo ng piece ng R&B. Pwede ring reggae, pwede ring metal, o pwede ring rock. I-incorporate natin. Tapos may ganun tunog. Tingin ko kasi, dahil naging makamasa. Kasi isipin mo pre, pinapatugtog sa bar yan, Marlboro Black, mga ganun. Mga almost, di ba? Ako pre, Marlboro Black pre. Isa sa mga ko yun nung unang rinig ko Para sa akin Sino na yata?
Genre. Isa sa pinaka sa akin yung pre, parang game changer. Nung pumasok yung Marlboro Black. Kasi wala akong naririnig na ganung pagra-rap dati. Ano nga ba nung kanta ng pre? Nakalimutan ko. 3 araw na tayong din. Wala akong naririnig. Kasi no? Bilang bagong-bago. Bilang hindi taga-kinig ng hip-hop, ang naririnig ko lang, mali ba na mga kay Lolo. Ganun style. Tumanda. Yung ganun mga rap mga naririnig ko. Tapos biglang 3 araw na tayong di nag-usap ni Isa. Sabi ko, ayos to. Kasi no, parang... sabi ko, bago to. Ang angas naman nito. Sa bagay, kasi yung hip-hop napasukan na parang may pagka-broken din na broken hearted ka, marerelate mo. Tapos yung sumikat pa nun sa Facebook pre, yung may JF na Yossi yata. Na anime yata na Yossi. Bukas yan, tol. Ang ingay mo, tol. Nag-uusap kami. Nagsishoot kami, tol. Sensya na, guys, ha. May nangungulit sa baba, eh. Kaya, maya na, kuya. Uli, yun nga. Tapos, ayun na. Feeling ko, sa akin, bilang isang hindi talaga nakikinig ng hip-hop. Kasi naalala ko nung first year college, natanong ako, di mo kilala si Kiyo? Mga ganun mga klase. Si Bigos, di mo kilala. Hindi mo, wala ako masyadong kilala talaga dyan. Sino yung naging, uy, may mga ganito na pala ngayon dito. Tsaka si Wayan, boy, nung narinig ko si Wayan. Yung live performance niya sa Perver Post. Napanood ba na yun? Hindi, yung live recording sa Perver Post nung Solo Mission. Nakita ko na kasi sa Twitter yun, tol. Tapos sabi ko, another Asian na nag-i-English rap na magaling. Okay. Pero nung nalaman kong Pinoy, Pinoy yan? Kahit ako eh. Nalaman kong Pinoy, nag-search ka agad ako, Wayan interview, matik pre. Mukha siyang Japanese kasi, no? Kala ko nga nung una, Asian talaga na Taiwanese, ganun, Japanese, Chinese. Parang tawag dito? 88 Rising, ganun yung may isip eh. Kilala yung nun eh. 88 Rising. Rich Brian, di ba? Mga ganung rap. Tapos ang kulit nagtagalog, gago. Oo, kulit ako, pre. Sobrang lupit nun. Tapos, ayun, doon ako nagka-interest nun. Nakita ko yung mga ganun na parang umaano na pala yung mga Pilipino ngayon. Manok daw. Manghuli ka muna dyan to. Medyo nasip-sip ko lang. Ano yun ba? Sige. Hindi, ayun nga na hindi yung Pilipinas, medyo gumagano na sila ng international level. Yun yung inaabot nila, pre. Tingin ko, kunyari, maglabas ng English track yung mga ay, bagay, naglalabas naman, no? May pre, maraming lumalabas. Parang madidistinguish kaya nila, ay, Pinoy ito. Ay, hindi ito. Yung ngayon ba? Yung naglalabas ng English track? Kunyari, ikaw foreign ka, napakinggan mo. Feeling ko hindi. Kasi madidistinguish mo ba? Hindi. Kasi multiple times nang nagulat ako na Pinoy eh. Saka minsan din sa mga track ko nun na parang hindi daw tunog Pinoy. Siyempre, tinatake ko as compliment yun. Oo naman. Kasi ngayon, sino bang artist ngayon? English. Sinorum. Kaya Sinorum? Hindi ko kilala pre. Hindi ko masyadong hip-hop siya pero R&B na experimental siya. Tas underground. Ewan kung mainstream na siya. Pero ayun nga, sikat siya. Naka-collab niya na 1975, pre. Tas, oo, pre. Siya kinontak ni Matt. Dahil 1975, pre. Naka-collab niya yun, pre. Solid Siya kinontak nung vocalista noon, narinig kanta niya sa SoundCloud. Sa kwento ni Norom, yung yung tropa ni Matt. Nung Matt Healy ba yun? Third Matt Healy ba yun? Vocalista na 1975. Matt Healy ba? Basta yun, yung vocalista na 1975. Ayun, si Matt Healy daw. Kung tama man, correct nyo na lang ako. Sa bahay daw niya, kasama niya tropa niya doon, magkasama sila nakatira. Tapos yung tropa niya, sina-soundtrip si Norom, which is Filipino. Tapos nung narinig daw yung kanta, sabi, sino yan? Papuntay mo dito, gaming music yun. Pinapunta, lipad siya London, pre. Sabay, bug, collab. Sobrang solid, pre. Tapos si Norom, nagulat ako. Kasi kung magsalita siya, pre, talagang English being fluent. Yeah, I've been doing this for... Ganun. Ganun siya. Fluent talaga. Tapos nagulat ako nagtagalog, boy. Filipino pala, boy. Born and raised sa Pilipinas. Lasalista. Na naghinto ng pag-aaral, nag-focus sa music. Tapos nagtrabaho siya. Sobrang solid, pre. Maraming. Ano yung na-release na yung kanta? Pre, matagal na. Matagal na yun. Tapos hindi mo isipin Pilipino siya, men. Bukod sa fluency niya mag-English. Tsaka yung music niya, men. Hindi talaga pang caliber ng Pilipinas, pre. Siguro yung influence niya, rin. Oo, matik yun. Parang si Easy Meal. Si Easy Meal. Magaling rin si Easy Meal, pre. Easy Meal sa US talaga. Dito rin. Filipino-Canadian. Filipino-Canadian. Alam ko half yun eh. Filipino-Canadian. Tsaka alam ko yung magulang nun, pre.
musically inclined rin talaga magulang ng so dalawa. talagang ano rin. Oo. Kaya nga Pinagmanahan nagme-metal din siya, rin yan, no? nagtutugtog rin ng Metal yun. talaga siya, pre. Si Batas, metal din. Si mga ganun. Batas si Aklas. Sak. Aklas. Metal din pre. si Aklas eh. Metal. Diyan gumbe siya. Bago Dati sila nga daw may Warla daw yan eh. Warla yan eh. Metal Warang- tsaka mga hip-hop heads. Tsaka metal heads. Parang may napanood ako yan na hindi sila pumunta sa event na to kasi alam gulo talaga. Gulpihan daw yan, pre. Sila, parang ganun. Gulpihan daw talaga. Sa bagay kasi ako sa totoo lang, dati tingin ko sa metalhead parang Basagan. Hindi yung music Ay, hindi. Yung metal na music. Parang Environment sakit sa tenga talaga. Ako rin naman, hindi ako Hindi fan. ako fan. May may border lang na Pero yung talagang ganun po. Hindi pa ako nakikinig. Hindi ko kaya makinig ng Parang ganyan. galit. Pero may mga kanta na na pinakinggan ko na hindi buong kanta nag-scream. Pero may part lang na may scream. Pero Yung hindi pre, throughout scream. Welcome to the Black Parade. Metal ba yun? Hindi. Hindi ko hindi ako eksperto sa raka. Pero kasi may may grudge, grudge ba? May rock, may metal, may punk. May marami. Parang punk nga sila. Maraming subgenre, maraming category na hindi mo na Sa iba nga pre, kapag hindi makategorize ang category nilalagay, experimental eh. Kasi, legit? Pre, off the wala grid sa Off the grid eh. Wala namang gumawa nun before eh. Pinagalo-halo lang kung ano naisip na idea eh. Tapos nagiging experiment. Yung galing nun. Pre. Parang hirap nun, no? Kunyari sadyain mo na walang category na Parang kukuha ka lang inspiration dito. Pitas-pitas ka ng prutas, tapos gawa ka fruit salad. Parang ganun yung pagsamahin mo, no? Ngayon nga, medyo malungkot lang din. Kasi mga Pilipino, sa pagdating sa craft na yan, nagpo-progress yung craft, pero yung Pilipino hindi. Mga consumers. Paano? Ang daming hindi. For example, Skustakli. Wala namang wala ka namang madadampot na aral dyan sa kanta niyan. Diba? Gusto mo ba makadampot ng aral? Pumasok ka na school. Lakas mo lang ng tama. Mag-enroll. Pumasok mag-aral ka. Diba? Parang gusto nila lyrical lang. Ano kaya kailangan yun? Malalim. For example, si Nate Man. Ako hindi ako ba siya ni Nate Man nung lumabas yung drill. Yung kakantutin ko, babae. Pero wala. Tsaka yung akala mo yata. Kasi yun yung tema ng kanta talaga eh. Yun yung tema ng genre ng drill eh. Violence, drugs yata. Kasi nag-adapt sila sa West eh. Ngayon kung maging Pilipinas lang tayo na hindi tayo mag-adapt sa mga tunog na ganyan. Habang boy tayo ganito. Although it's not a race naman It's not just basta competition lang ito. Wala namang mataas sa growth yun eh. Growth yun, di ba? May makuha ka dyan. Hindi, magsasawa kasi yung tao eh. Oo. Yung mga mga gano'n ko na, lyrical lang. Sawa. Buti pa dati. Yung mga old G. Kaya parang mga Hindi makatanggap. Black 9 level, Makata talaga, no? Yung pakinggan mo, di ba? Yung mali, ba't ka nandito? Di ba? Scroll down ka. Kasi na nag-evolve na eh. Mag-scroll down ka kung Tsaka marami namang artist eh. Talagang kung may trip ka, for sure may ganun. Di ba? Kumbaga hindi mo talaga rin pwede i-limit eh. Na ganito lang tayo kasi yun nga, yung growth nga ng artist. Tsaka ang dami nga ngayon, mga hyperpop din. Hyperpop paano ba pag hyperpop? Yung glitchy, mga ganun. Wala pa ako nakikitang yung talaga nag-boom. Maliban lang dun sa natatawa ako dun sa Maitim. Sino si Arbis Lat? Yung ayoko. Hindi natin siya. Ikaw lang, baby. Yan si Arbis. Pero wala ba yun? Idol ko yun. Pre, idol ko yun. Solid yun. Wag ka nang umalis. Mga ganun, pre. May glitch. Meron, pre. Mag-innovate sila, tol. Si yung magkaroon din ng maraming basher, mumble rap. Yung Pinoy, hindi daw maintindihan kanta nila. Nag-wish sila. Si Pash. Yun. Ballin ba eh? Ako banger naman yung banger yung hook niya eh. Ako, mapapakanta ka nga sa hook niya, maalala mo nga eh. Magaling nga eh. Pash. Para ang take ko doon, hindi ako hater noon. Siguro baka na execute niya yung mumbling niya. I'm not sorry. Pash. Baka mas na-execute lang niya yung pagmamumble niya ng mas
Naka-brace din Pulido. ata siya nun. Hindi nagmamahal. Hindi, sinadya niya talaga, par. Sinadya niya sa interview, sinabi niya. Sinasadya Mas niya. maganda siya mag-deliver. Salita naman. Oo, pre. Hindi ano yung Parang version. nga mo, may latest nga siyang in-upload ngayon. Mumble rap eh. Di, Parang yan nga, bash. Vibin. Oo. Diba? Vibin lang naman yun eh. Totoo. Tsaka, gusto mo nang aral, pasok ka na school. Legit ba yung ganun? Oo, pre. Gusto mo ng aral, Kasi pakinggan mo. diba, yung mga kanta nila Glock 9, di ba? Mga may mga Meron ano. naman pre gumagawa ng Lento. ganyan pre, na hip-hop na ano tol, pastor yata yun o. Oo, yun, gospel. Lagi sa TikTok meron pre. Ang lupit niya tol, kunyari yung kay Hail Mary. Sino next sa scene? Parang sino next sa scene? May Bible, yung parang inaano niya. Oo. Si Jesus yun, parang ginaano pre, ang lupit tol. Andyan sa'yo si God. Di ba may ganun pa nga daw? Oh pre, lupit nun. Bagay Solid kay na Andre yun eh. Oh. Yung mga ganyung kantaan. Andyan na si God, huwag mong kalimutan. Pero ang kulit no, Ano parang nangangampanya. ang kulit pre, Umiikot merong to. statement yung Iboto. Donggalo na kailangan ng basbas daw. Basbas nila para Para yung sarap ka ganun. talaga. Puta. Sira na ulo na itong mga to. Sila na pala ang may-ari nun kung ganun. Hindi nila matanggap eh, no, na tapos na era nila eh. Ngayon pre, ang ganda naman na ni Bobby. Pasok ni Bobby. Diba? Kasi, ano yan eh, may meta lang din yun eh. Last year drill. Drill na yun. Oh, yan. Love type. Love type. Ano bang R&B Thirst love trap nga type? daw eh. May isipin mo, ginagawa eh. Boom, tarat, tarat. Ako, nabibisit ako. Tangin ng nag-aabos padoy. na. Legit? Oh, pre, boom, tarat. Maraming gumagawa, pre. Maraming gumagawa, pre. Ano Nababatrip yun? Boom, ako. tara-tara, tapos nilalagyan ng rap? Parang ginagaya nila Thirst yung trap ano. yung medyo seductive na. Oo. Bagay, meron nga ngayon eh. Nonchalant. Nonchalant. We'll get back to you right after the show. Chalalan. Yung ano. Ano Yung... ang nonchalant? Anong kanta to? Humpty Dumpty. Ano yun? Sino ba nag-trending Five yun? little monkey, Humpty Dumpty. Nag-screenshot. What did they do when the doctor said? Alam mo ba yun, pre? Oo, nakita ko yung mga Muppet teacher. No. Meow. Hampi da. Sabay-sabay. Five little monkey, Humpty Dumpty. Tuwa ako dun ah. Baka siya may Dadok. Hindi ko napanood yung original, pero yung mga gumagawa Ano na ba yun? Saan tatawa. magaling yun? Kung dun sa mga teacher. Ampe. Ang talin. Five little monkey, Humpty Dumpty. How di Carabao di batutin. Parang, Meow. Tuwa ako sa panapos eh. Meow eh. dahil search ko mamaya yung original. Bagay nga sila. Sa mga Muppet teacher natin, parang hindi naisip ko eh. Parang ano, Parang sila yun, no? parang si Sir Jerome ba? Shout out. Shout out. Best friend ni James. So, best friend mo. Ano So yan? yun guys, in terms of hip hop ngayon sa pag-consume ng mga ganitong medium. Kasi sa Pilipinas ang daming ngayon eh. Sino to? Ang daming Al James nga. Al James nga, Oo, di ba? Al James. Isipin mo Solid si Al James. pre. winelcome, tinanggap ng Pilipino yung addict songs dahil Oo. kay Al James kaya, di ba? Mau. Oo, pre. Pero ang galing ni Al James, pre. Oo, No? pre, magaling talaga si Al Since James. day one, napapakinggan ko siya, hindi ko akalain gaganon siya ngayon, tol. Yung talagang magiging ano na Ako, siya. date ko na napakinggan. Date ko na napakinggan. Hindi, feeling ko kasi Hindi, pre, kung Oo. nabutan mo Oo. sa tol, parang hindi papakinggan ng mga, parang mga konyo. Oo. Kasi, what is this wrong? This is a bullshit. Konyo-konyo tunog ah. Hindi, ang makikinig lang talaga ng tol, yung mga addict noon, nung mga Oo. panahon ng high school. Tsaka para sa akin may tier eh, yung mga rapper may tier, di ba? Magkakahana yan sila Al James, Flo G, si Pangalanas Kusta, yung tipong pag naglabas sila, Shanty. Shanty Dope. Banger. Shanty Dope siguro lover pa si Shanty Dope. Si Nick Makino rin siguro, pre, kasi Pero pag hindi, naglalabas si Nick, pero hindi ganun ka solid talent pinun, pre. Hindi siya. ni Nick Makino. Hindi siya. Pero pag naglalabas si Nick Makino, pre, hindi na kailangan sobrang ganda kasi may nakikinig na rin eh. Oh, yun nga. May Tsaka yung fanbase ginawa na niya siya. sa Kapunta to the Moon, pre. Balagbag yun ah. Kasi pumalit din sa kwento mo sa Pagong eh. Iconic sobre. Di ba dumating sa punta ng pag may naman, saan punta? To the Kwento Moon. sa pugot. Ang sagot ng mga tao, di ba, to the Moon? To Tapos the meron moon. naman, may kausap ka. Ha? Kwento mo sa Pagong. Tandang-tanda ko ba ng panahon ng tagtay. Banger. Yun no? yung Banger banger yun ngayon eh, sa oh. kanta niya eh. Yung kay Flo G. Oh, alam mo, ano eh. Sumisikat
na kanta dahil kay Flojo rin, no? Oh, pre. Sa lines niya dun sa kanta. Para siyang para siyang pag pinasok Parang mo siya sa Bruno isang Mars track. pala, ano? Pag featuring siya ng isang track, asahan mo na eh. Pag kinulob nga si Andre dun, tol, patay. Ayun. Talagang banger. Banger. Patay ng YouTube. So yun guys, kung ako tatanungin, ang usapang progression ng hip-hop, bottom line, Arik Yuson, nag-angat. Russell Rodis. Inangat ang hip-hop niya, pre, na para magustuhan ng mas maraming tao yung hip-hop dahil yung Saka si flip-top. ano rin. Tsaka yung mga bumubuo ng flip-top, syempre. Sino ba yung nagba-musically dati? Si, Krista Queen. Johnson. Sino yun? Yung dami mong alam. Yung naka-brace na babae. Oh. Yata, sikat na sikat nga yun. Yun yung pre, nagpasimula na ginagamit niya yung mga Mga ganun. XB pre. Malaking yung XB pre. Laki yun. So, yun Diba? yung nagbiging big inspiration eh. Yung XB siguro isa sa talagang Tsaka kung nasa hip-hop ka, kahit sino ka pa, pag sinabing Enigma, Glock 9, di ba? Parang, pero Glock 9 talaga. Glock 9 din, men. Yun. Burger on the beats. Kung magaling si we got pull up pa! Di ba? Ano rin yun eh. May ganun na Ano yun eh. Drill din yata yun eh, di ba? Side yun, ganda eh. Ng mga music video nila eh. Side Mafia. Tsaka yung mga nagpo-produce rin. Dumateng like... Sino idol mo ngayon sa hip-hop? Pinapakinggan mo? Grupo o individual? Hindi, pinapakinggan mo lang. Pinapakinggan ko ngayon. Blues baby ka ba? Baby Blues. Hail Mary. Side. Heb Abi. Ngayong month na to. Bago-bago ako, pre. Si Loki, pre, may bago siya eh. Isa Loki? Loki. Si Isa Loki. Isa Loki nang ina. Tapos may mga, sino ba tong bago na to? Kalimutan ko yung pangalan eh. Basta maganda. Basta marami naman ngayon eh. Pabago-bago ako. Kadre, bukod sa Ben and Ben. Paroke ni Edgar, kami kasi. 28. Naiwan kay Ben and Ben. Wala, susunod na habang buhay lang talaga. Hindi pre, yung kumanta nung yung nag-cover na OPM singer tapos kinover yung rap ni Flojo ba yun? Si Zach Tabudlo? Yeah. Sagot mo, okay. Wala akong masyado napapakinggan na Flip top ka lang talaga. Basta sabi ko sa'yo, panoorin mo sa flip top si GL. GL ay isang experience. Kaso corny. Corny ang putik. Ang ko ngayon, pre, mga tropa sa Malabon. Tsaka sila Shoutout, sana ma-invite natin sila dito, sila Sabi, Hoshina. Sino man yan sila? Arbislat. Pre, pakinggan yun. Underground people yan, mga underground people. Maganda nga, mang-interview na tayo eh. Oo nga, since ito bago tayo magtapos, gusto namin sabihin guys, gusto nyo ma-interview dito, gusto nyo makipagkwentuhan sa amin, or may gusto kayong sabihin, i-share kahit dito na tungkol sa buhay, matututo kami at matututo mga viewers namin. Feel free to reach out, comment kayo, mag-message kayo sa page, mag-email kayo sa amin, and kung may mga pagkain ganyan din. Huwag kalimutan yung budget nyo. Joke lang, walang budget. Guys. Walang budget. Kami, sagot namin. Kami ang sasagot ng bahala sa inyo dito, pati pagkain. Chicken Joy na medyo nasip-sip na. Pero boneless na Chicken Joy. So yun guys, sana naging helpful man, may natutunan kayo sa kung ano man pinagkwentuhan namin about hip-hop kasi common grounds namin yun, and I think eventually hindi malabong magustuhan to ng mas maraming tao pagdating ng panahon dahil salamat sa mga artist natin na lumalabas ngayon. Saan nyo kami tatlo balita man artist. Marami pang pwedeng pag-usapan about doon, like yung epekto ng drill, yung umaangas ng mga bata, di ba? Yung tama diba? Daming epekto talaga. Kaya ayun, kaya naisipan namin pag-usapan. Kaso na si Andre tol nadidrain na. Malalobat na guys. Pupunta pa Pampanga. Bale yun guys, inulit ko lang, if gusto nyo makipagkwentuhan sa amin or message lang. Kung friend nyo kami sa FB, message nyo lang sino sa amin dito, message kayo sa page. And kung gusto nyo mag-sponsor sa amin, may mga negosyo kayo dyan, shoutout namin yan, libreng-libre. Kala ko ba? Hindi, kung ako ngayon, magpa-sponsor na kayo libre. Kasi wala eh. Hanggat maaga pa, no? Diba, wala na. Wala na. May shoutout ba kayo? Wala nang shoutout, pre. May wala bayad na, may bayad na ngayon, pre. Ako may shoutout. Ako libre lang. Shoutout kay Mark. Pinanood yung, kakapanood lang niya kahapon nung Shoutout sa'yo, tol. Kay Mark. Sana nasulit namin isang oras mo. Ang aking kawork na
Paldogs. Yun. Joke lang guys. Balato, balato. Nakikwento ni James. Huwag na natin shoutout si John Ray. Si Happy yun yung nakadota natin. Si Happy. Shoutout kay Happy. Si Yun lang Shadow guys. Shaman. Yun ang, that's on my end. That's on Matatapos my na po. end. All peace, all love. Salamat Don't hate. guys. See you next season. At sana, tingin ko pag Season. next Season episode 2. pala. Season Hindi, feeling 2 ko pre. kasi pag na-release to rainy season na eh. Oo. Kaya Season Pag yun. na-release to kasi to banger. Ciao everybody. Kung umuulan man sa panahon na ma-release namin to, stay safe y'all. Stay safe, stay dry.